Good day mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe. At ayan mga boss, so panoorin natin ngayon mga boss itong balita na ayan, nakita natin ayan dito sa social media. Tungkol ito sa pag-interview kay Lacson about kay Gutisa. Ayan mga boss, at titingnan natin kung ano yung reaction ayan ng mga Pilipino dito. At ayan mga boss, pakinggan at panoorin na natin at para ating mabigyan ng opinion at reaction. Pabalik niyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran? Yung kanyang sinumpang salaysay as read, doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath. I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba ay nagbibig brother o okay lang ba raw natiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng vlog po. Tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap eh. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former Speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, ano? Wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond, no? But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukurse namin invitation sa kanya through the Speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman mukhang dun sa last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, no? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga nandito previous Alam niyo mga boss, so sobrang halata po talaga sila sa pag-cover up nila sa issue ni Martin Romualdez sa pagkakadawit sa kanya. Parang ang nangyari kasi mga boss, gusto nilang pagtakpan o hindi isali sa usapin na dito si Martin Romualdez. So yan, samantala na si Saldico, hindi yan makagalaw kung wala si Martin Romualdez. So ngayon mga boss, talagang halatang halata itong si Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Halatang halata na kino-cover up nila yung issue sa pagkakadawit ni Martin Romualdez dyan sa flood control project. Kasi mga boss, siya yung speaker kasi dyan, hindi niya pwedeng itanggi na wala siyang alam na sasabihin nila na si Saldico yung may kasalanan dito. Hindi talaga yun mangyayari mga boss kasi nga
chairman lang naman si Saldico dyan sa appropriation at hindi yan magagawa niya kung walang basbas kaya Martin Romualdez na asaspe sa pagka-speaker. O, si Martin Romualdez kasi yung speaker dyan nakaraan. So ngayon, hindi magagalaw yan kung walang basbas. Kayo ba'y maniniwala mga boss na walang kasalanan si Martin Romualdez dito? Mukhang malabo yata yan mga boss. Ayan, sige mga boss, pakinggan muli natin at ipagpatuloy itong balita. Di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun, ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, no, we're thinking of sending subpoena do Tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni. Actually mga boss, malabo na yung mangyari kasi sa tagal ng panahon, last year pa yun, 2024 actually, nung pumutok yung flood control scandal dyan, pwede nilang maneubrahin dyan yung logbook. Ilang page lang yan mga boss. Naku, napakadali yan maneubrahin kung gugustuhin. Isa tagal pa naman ng panahon na dumaan. Kayang-kaya nila maneubrahin yan, yung mga logbook na yan ng gwardya. Ay naku. Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think, because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue na subpoena, kapag hindi pa rin humarap, ay siya, congressman siya. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy, and by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, alam mo mga boss, nagtatago lang sila mga boss sa mga ganyan, sa mga interparliamentary courtesy daw. Alam mo kung totoo lang, kung talagang gusto nyo talaga mapanagot o mahuli yung mastermind dyan sa graft and corruption dyan. Lahat, sabi pa nga ni Senador Erwin Tolpo, Bendalo, di ba? Maraming paraan yan mga boss kung gugustuhin. Ang problema kung ayaw, maraming dahilan yan. Ganun lang yan kasimple mga boss. Pero ang mamamayang Pilipino ay hindi natutulog sa mga isyu ng sa mga ganito, mga korupsyon dahil napakapiktado ang bansang Pilipinas dahil sa korupsyon. Kaya dapat talaga merong mapanagot at huwag nating sabihin na si Saldico ang mastermind dito. Malabo po yung mangyari mga boss at talagang dapat managot kung sino man yung mastermind dito sa flood control project at napakaraming naghirap o maraming mga namatay dyan sa baha o dahil sa walang project na ginawa, mga ghost project kung meron man substandard project. Kaya dapat talaga may dito may managot yung mastermind.
Ayan mga boss, kung nagustuhan mo yung video natin, ayan, please paki-subscribe sa ating channel at maraming salamat hanggang sa susunod nating video.